Hello everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Magi Accessories. Ay mag-tutorial tayo kung paano gumawa ng Hello Kitty. Ito po yun. Hello Kitty po yung ituturo ko sa inyo. At itong Hello Kitty na itututorial ko sa inyo guys ay medyo fake time ito. Pero ang ating, at saka kung kapag ikaw ay beginners, mahirapan kang gagawin. Pero meron po akong previous video sa kung paano gumawa ng brick stitch. So may tutorial tayo dyan guys sa aking mga previous video. I-check nyo po yan kung paano mag brick stitch. Kasi itong ituturo ko sa inyo ay brick stitch po to lahat. So kung mapapansin nyo ay ganito siya. Diba? Pag binaliktad mo siya, ganyan din po. Diba? Napaka-cute niya. At para siyang Hello Kitty na tunay. Saan ko na yung pagtuturo natin at hindi ko na po isa-isahin ang pagtututorial nito guys kasi brick stitch lang naman ito. Ang iuna kong itututorial sa inyo kung paano ito gumawa ng kanyang paa. And then itong yung kulay pink na damit niya at saka itong kanyang ulo. So bali, 3 steps lang po ang ituturo ko sa inyo kasi haba na po kapag isa-isahin kong ituturo sa inyo. So, kung halimbawa ay gusto nyo talagang matuto nito kung paano ko sa ginawa, pwede nyo po akong i-message sa aking Facebook or sa aking mga social media. Nandiyan naman po sa description box yung aking mga social media. Handa po akong mag-tutorial sa inyo by online at free po yan. Kasi maganda po itong pang-business talaga guys. So, wag na natin patatagalin ito at uumpisahan ko na yung pag-tutorial kung paano gumawa ng Hello Kitty. Let's go! Umpisahan na natin yung paggawa nitong Hello Kitty. So, ang mga materials na ating gagamitin ay puro lang naman po 11O at isang malaking 8O. Ang kailangan natin ng white na 11O C beads, itong black natin na 11O C beads, itong kulay yellow natin na sea beads, yung pink color para sa damit ng ating Hello Kitty, at itong ating 8O sea beads na ilagay natin sa lagayan ng ating mga jump ring. Tapos, and then yung ating jump ring na size 6 po ito guys. Ang ginagagamitin natin na jump ring at saka itong ating needle na size 12. Yung ating wildfire, at saka yung ating thread sap, plier, at saka scissor. Yun lang po ang ating materials na gagamitin. So, first step natin ituturo sa inyo ay kung paano gumawa ng kanyang paa. So, yan po ang first step natin ituturo sa inyo. Ilagay ko na po yung ating wildfire, yung kulay black po ang gagamitin natin. So, nasa 2 meters po ito. At kailangan natin ng maraming wildfire dito at saka beads. So, ang first step natin gagawin ay mag-pick up tayo ng dalawang 11O C beads, yung kulay black. I-focus ko yung ating camera guys para makita nyo. Ayan. So, ito ay nag-pick up ako ng dalawang 11O C beads. Ganito po hanggang sa pinaka dulo. Ganito lang ka-iksi yung ilititira natin na wildfire sa dulo ng ating beads. Cut ko lang itong ating karayom sa unang C beads natin. Okay? Ganyan po. And then, ganyan siya guys. Okay? Ganito lang po. So, ulitin lang natin. Paikutin lang natin itong ating mga sinulid sa ating dalawang beads na nilagay para mahigpit po ang pagkagawa natin. Ganyan. So, ganito po siya guys. Okay? Ganyan lang siya. And then, saka tayo
So, iba dito tayo nanggaling. So, dito baliktarin ko yung ating beads. So, nandito yung dalawa nating wildfire. Mag-pick up lang ako ng isang 11 OC beads. Paakyatin ko lang yung aking karayom. Ganyan. So, ganito siya guys, okay? So, paikutin ko ulit ng isang beses lang. Huwag nyo lang muna siyang higpitan guys para hindi kayo mahirapan. Kasi pag once na hinigpitan nyo po ito, lalo na ang ginamit natin na wildfire ay medyo makapal ito. Unlike sa ibang wildfire na ginagamit ko na manipis. So, ganyan siya guys. And then balik ulit dito sa next natin na beads. And then saka tayo mag-pick up ulit ng another 11 OC beads. Ganyan. So, 4 na beads na po yung nilagay natin. Saka natin paakyatin itong ating karayom sa beads. So, ganyan siya. And then, mag-break stitch na po tayo guys. So, ang gagawin ko ay mag-pick up ako ng 11 OC beads na black. And then, itong ating white na 11 OC beads. So, kung i-check nyo na lang po yan guys kung yung mga break stitch natin sa mga previous video natin. Marami ako dyang mga break stitch na ginawa guys. So, ganyan guys. At, paakyatin uli natin yung ating karayom. Ganyan. Okay? Ganyan lang siya guys. Tingnan ko ito hanggang sa mabuo ko itong apat na white dito. At saka papuntahin natin dito. Mag-pick up lang tayo ng dalawang black. Tapos 4 uli na white. Tsaka yung black. So, saka ko na naman ipakita sa inyo kung paano ko siya ginawa dito sa ibaba. Okay? Ito na ako nag-stop sa ating pinick up na black sea beads. So, kailangan natin maglagay ulit para magpareho yung ating dito sa kabila yung sa una natin ginawa. So, kailangan maglagay ako ng black dito. So, gagawin lang natin ay baliktarin ko lang yung ating mga ginawa. So, mag-pick up tayo ng black na beads. Tsaka itong tsaka ilagay natin dito. So, i-break stitch lang po natin siya guys. Okay? Ganyan lang. So, paakyatin natin yung ating karayom. Ganyan. And then, another one, black sea beads. Break stitch ulit. Dito sa gitna ng ating wildfire. Ganyan. Akyat yung ating, akyat natin yung ating karayom dito sa black sea beads. Ganyan. So, higpitan natin kasi para maganda tingnan. Ganyan. And then, saka mag-pick up ng another. So, nag-pick up ulit tayo ng another black sea beads. Pasok lang natin yung ating karayom dito sa ating gitna ng wildfire. Ganyan. At, paakyatin natin yung ating karayom. So, 4 po yung pipikapin natin. So, yung last natin na pipikapin na black. Ganyan. Tapos dito sa ating ilagay sa may gitna ng ating wildfire. So, ganyan po guys. Okay? Ganun lang ka-easy ang paggawa ng break stitch. So, kapag matutunan niyo po yung mga break stitch natin guys, madali lang po gumawa nito.
i-cut ko ito guys para hindi maging sagabal sa atin itong buntot na iniwan natin. So, i-cut muna natin ang thread sap. Gamit ko yung ating thread sap. Kupitin muna natin ng konti. Ganyan. Saka tayo gagamit ng thread sap. So, be careful po guys na hindi masunog yung iba natin na mga beads para hindi siya masira. Okay, yan. So, ganyan po guys, okay? Nandito na tayo guys, yung ating wildfire dito sa black natin na beads. Ang gagawin lang naman natin guys uli ay mag-pick up lang uli ng another black and then 4 dito na white hanggang sa makapunta dito, hanggang sa mabuo lang natin itong ating mga beads dito na yung paa ng ating Hello Kitty. Okay? So, ganun lang po guys. Brick stitch lang po ang gagawin natin lahat dito. So, i-continue ko ito guys hanggang sa mabuo natin yung sapatos ng ating Hello Kitty. So, ngayon guys, natapos na natin yung sapatos ng ating Hello Kitty. So, ganito na po siya. Okay? So, nag-pick up lang ako ng mga white dito at saka hanggang sa pumunta na tayo dito sa taas, nag-pick up ako ng mga beads natin na black. Okay? So, ngayon, ang next natin na step ay itong paglagay ng kanyang damit. Itong kulay pink na damit ni Hello Kitty. Ipapakita ko muna sa inyo kung ano ang ipipick upin natin. Lang ako ng 1 black at saka isang pink color. So, i-brick stitch lang uli natin siya guys. Ganyan kung ano yung ginawa natin sa mga first procedure. Ganun din po yung gagawin natin dito. So, akyat lang yung ating karayom. Ganyan. So, ganito siya guys. Okay? So, ipakita ko po ulit sa inyo. Mag-pick up lang ulit tayo ng another pink color. So, i-brick stitch lang natin. Ganyan. Akyat lang yung karayom. So, ganito na po siya. And then, pick up again ng another pink color. Brick stitch. Ganyan. And then, akyat lang yung ating karayom. Okay? Ganyan na siya guys. So, ganun lang kasimple. So, madali lang talaga ang brick stitch guys. So, ito yung pinakagusto ko sa lahat yung paggawa ng brick stitch. So, i-continue ko ito guys hanggang sa mabuo natin itong ating damit ng Hello Kitty at saka ko sa inyo ipakita kung paano natin ginawa itong kanyang kamay. Okay? Inumpisahan sa paggawa ng damit ng ating Hello Kitty. So, ngayon, ang next na ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin itong kanyang kamay. Diba? So, madali lang naman to guys eh. Mag-pick up lang tayo ng 1 black sea beads and then 1 white color. Okay? And then brick stitch lang po. Ganyan. Then saka tayo mag-pick up ng another black color. Ganyan. And then i-brick stitch natin. Punta tayo dito sa gitna ng ating wildfire. Ganyan. And then, akyat lang yung ating karayom. So, ganyan lang siya guys. So, tingnan lang natin itong paglagay ng mga pink color. So, kung anong ginawa natin dito sa first step natin dito, ganun din yung gagawin natin dito sa pinaka dulo. Hanggang sa mabuo natin itong kamay at saka itong dress ng ating Hello Kitty. So, madali lang talaga sa guys. Basta, i-focus nyo lang po yung attention nyo sa pag-brick stitch. Kasi, pag once na nagkamali kayo dito guys, ay damay po lahat yan. Kasi, ganun po ang nangyari sa akin. Kaya, tinanggal ko po sa lahat talaga. So, kailangan be careful po sa paglagay ng mga beads. Tingnan nyo pong mabuti kung paano ko siya ginawa. Continue natin to guys. At, ipapakita ko sa inyo itong ating
paggawa ng kanyang ulo ng Hello Kitty at saka itong ribbon niya. Okay guys, yung ating Hello Kitty at buo na po yung ating paa, yung kamay niya at saka yung kanyang damit na kulay pink. So, ang kulang na lang niya guys ay itong ang kanyang ulo at saka mayroon siyang ribbon dito. So, ito yung isusunod natin na step na ipapakita sa inyo kung paano natin sa gagawin. So, ngayon, nandito na ako dito sa ating, dito ako nag-exit yung ating wildfire. Ang gagawin ko ay mag-pick up tayo ng black. I-bridge stitch natin dito sa ating beads. Okay? Ganyan siya guys, okay? Then pick up again another one black, bridge stitch, ganyan, and then white, bridge stitch ulit, ganyan, white ulit, pick up again another white, back stitch, ganyan, another white, going up, pick up another white, back stitch, and then going up. Okay? So, ganun lang guys ang gagawin natin. I-continue ko lang ito hanggang sa mabuo natin itong white dito at saka makakakit tayo dito hanggang dito sa pagpunta natin sa paano ko ginawa itong kanyang mata at saka itong kanyang design dito at ipapakita ko sa inyo itong paggawa natin ng kanyang ribbon. So ngayon guys, diba dito na tayo. So ipapakita ko sa inyo kung paano ko pinick up itong paglagay natin ng ang ilong ng ating Hello Kitty. So diba kung mapapansin nyo, may nilagay ako ditong kulay dilaw na beads. So yun ang ituturo ko po na sa inyo. So nag-pick up na ako dito ng 6 na white. And then pick up lang ako ng kulay yellow na beads. I-break stitch lang natin. Ganyan. So, ganyan po siya guys. And then, saka naman tayo uli mag-pick up ng another 6 na white na beads at i-break stitch lang natin hanggang sa makapunta tayo dito sa pinaka dulo dito. Okay? Dito tayo mag-stop. And then, mag-pick up uli ng black. Ginawa natin dito sa kabila, ganun din ang pag-pick up natin dito ng 6 na beads at saka isang black. So, i-continue ko ito guys hanggang sa ma-pick up ko itong dalawang yellow dito at ilagay natin dito sa katabi sa taas ng ating kulay dilaw. Magiging kanyan siya guys, okay? At saka ipakita ko sa inyo hanggang sa makarating tayo dito. Ngayon guys, ipakita ko sa inyo kung paano natin gagawin itong paglagay ng ribbon. So, almost nilagay na natin lahat yung kanyang ilong at saka yung kanyang mata ng ating Hello Kitty. So, dito tayo nag-stop sa black na beads. Ang gagawin ko guys ay mag-pick up lang ako ng pink color and then i-break stitch lang natin. Ganyan. So, bali dalawang pink color ang pipikapin natin at saka isang black. So, another one pink color. Break stitch lang ulit. And then, yung black color. Wala guys, tapos na po yung ating
Hello Kitty na ginawa. So, ito na po siya. Kaya, ang ginawa natin guys ay keychain. So, pwede ito sa mga wallets nyo, pwede ito sa mga bags, at pwede na rin po sa mga lagayan nyo ng susi. So, ganito na po siya guys. At yung nilagay natin na lagayan, ano niya ay kulay violet po. So, maganda po ay yung combination ng ating lagayan. And then, ito yung ating earrings. Ayan, ito yung ating minodel kanina. At meron akong ginawang necklace. So, itong necklace guys ay choker po ito. Kaya tama lang siya talaga kasi pangit kasi sa pagmahaba yung cord niya. So, ang ginamit natin na cord ay yung ganitong kulay, black, yung leather. At ito yung ordinary lang ang nilagay natin na air wire at saka yung kanyang clasp. Napakaganda niya tingnan guys sa pag isinuot ninyo kasi choker kasi siya. At mahilig kayo mag collection ng mga Hello Kitty, ito ay maganda po sa inyo. Mayroon na kayong choker necklace at mayroon ng keychain at pwede na rin siya pang earrings. So itong earrings na ginawa natin guys ay ginamit ko dito ay yung 15 OC beads. So, maliit po ang C-beads kaya kung compare nyo po dito ay napakaliit po niya. Pero maganda siya guys. Maganda siya. Ito lang yung aking 3-in-1 na Hello Kitty. Kung kayo talaga ay mga Hello Kitty lovers na katulad ko rin, mahilig din ako sa Hello Kitty, ito ay para sa inyo talaga to guys. Diba? So, I hope na nakapagbigay na naman ako ng magandang idea sa inyo. At magandang business din kung gusto nyo nag-business dahil maganda itong Hello Kitty. Pwede rin sa kung maalala nyo guys, meron akong ginawang flip-flop na nung nakaraan na pwede nyo po itong ilagay sa flip-flop nyo guys. Itahiin nyo lang po siya, gamit lang po kayo ng nylon cord, tapos karayom, yung malaking karayom yung gagamitin nyo. So, pwede nyo ito, idikit nyo lang ng pagganon sa inyong flip-flop. So, ganito yung ginawa ko sa aking flip-flop. Kaya lang, yung ulo lang, yung head ng Hello Kitty lang yung nilagay natin. At hindi ko na nilagyan siya ng kanyang katawan. At yung ginamit ko doon na beads ay yung malalaki, yung pearl talaga siya. So, glass pearl. Kaya kung kayo ay mahilig sa flip-flop, at saka kung gusto nyo lagyan ng design yung flip-flop nyo, ano nyo to, gawin nyo po, ilagay nyo lang tong Hello Kitty nyo. So, yan lang po yung ating Hello Kitty na design, choker necklace, keychain, at saka itong ating earrings. So, sa sunod natin na video guys, ay itututorial ko sa inyo kung paano gagawin itong ating si Mickey. So, si Mickey na naman po ang itututorial ko sa inyo. Pwede rin siyang 3-in-1 din po ang papakita ko sa inyo. So, ito ay earrings. So, gumamit ako dito ng maliliit na beads. So, napaka-cute ng ating Mickey. So, abangan nyo po ito guys sa next natin na tutorial. So, yan lang po yung ating tutorial ngayong araw na ito guys. See you again sa next na tutorial natin. At, shout out ulit sa inyong lahat, sa aking mga subscribers, sa aking mga talagang nagsutudo support sa akin. At shout out po sa inyo at thank you so much guys and see you again sa next video natin. Bye-bye po guys. Thank you so much and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!